Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang dalagitang nakatambay lang sa labas ng isang convenience store sa Liloan, Cebu. Pulikam ang pamamaril ng suspect mula sa isang grupong sakay ng 5 motorsiklo. Tulong-tulong ang mga tao para itakbo sa ospital ang biktima, pati 2 iba pang sugatan. Nakatutok si Luan May Randina ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak. Nakatambay sa labas ng isang convenience store sa Liloan, Cebu ang mga kabataang ito kaninang madaling araw nang bigla silang magpulasan. Yan ay nang dumating na ang lalaking naka-helmet na bigla na lang napaputok. 3 sa mga kabataan ang natamaan sa pamamaril. Dalawa sa kanila ay mga lalaki edad 17 at 18 anyos at isang 16 anyos na dalagita. Ang mga nasugatan, isa-isang tinulungan ng mga tao na nasa lugar at itinikbo sila sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, binawian ang babaeng biktima. Sa inisyal na investigasyon ng Liloan Police Station, ang namaril na suspect ay bahagi ng isang grupong sakay ng 5 motorsiklo. Sa crime scene, aabot sa 18 empty shells at 2 slugs ang na-recover. Ongoing ato ang at pursuit para once na ma-identify na yun na mo ang isagil ang mga perpetrators ani, pwede na ito masikop. Inaalam pa ang posibleng motibo ng krimen. Natay dagan mga anggulo, pwede personal grudge, pwede sa siguro kining love triangle or gang war. So either na mga possibilities. Posibleng paregla ra gyud to, murag random lang ang ilahang murag ang ilahang tuyo lang gyud kay kato lang yung grupuhan, murag bisag kinsa lang. Sa amo lang assessment. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. 100 customer ng Manila Water ang apektado ng pagkasira ng tubo nito sa Makati City at dahil yan sa paghukay ng kontraktor ng DPWH. At nakatutok si Maki Pulido. Sa halip na mapakinabangan, diretso sa drainage ang bumubulwak na tubig mula sa nasirang pipeline ng Manila Water. Tinamaan daw ng naghuhukay na kontraktor ng DPWH ang pipeline sa Chino Roses, Makati bandang alas 11 kagabi. Mula noon, bumubulwak na ang tubig hanggat isara ang valve bandang alauna ng hapon kanina. 2:30 ng hapon, naayos na ang sira sa pipeline at nagkatubig ng muli ang higit 100 service connection. By 1 a.m., our contractor has already begun assessing. Nag-excavate sila, naghukay para hanapin yung exact location ng leak. And we also needed time to inform our customers of the incident and the possibility of water service interruption. Kaya 11 a.m. na kami nakapagbawas ng pressure. Nanghihinayang ang pag-asa sa nasayang na tubig lalo na't mabilis ang pagbaba ng water level ng Angat Dam ngayong tag-init. Galing sa Angat Dam ang karamihan ng tubig na lumalabas sa mga gripo sa Metro Manila. Asahan natin na continuous yung pagbaba nito kasi nga wala tayong na-observe o nare-record na pag-ulan within the watershed ng Angat. As of 8 a.m., 184.38 meters ang water level ng Angat. Kinakaya pa sa level na ito ang pagpapatakbo ng hydropower plant, supply para sa irigasyon at tubig sa mga kabahayan. Pero kung bumaba sa 177 meters, tigil na ang supply sa irigasyon at posible na ang rotational water service interruption. Kaya paulit-ulit ang apela ng Pag-asa at DENR na tipirin ang paggamit ng tubig. Ano pa yan last week of July, dun pa lang unti-unting tataas or magre-recurve na yung track ng Angat Dam. Para maiwasan ang ganitong pagsasayang ng tubig, parehong nakikiusap ang Pag-asa at Manila Water sa mga kontraktor. Bago magbutas sa kalsada, makipag-ugnayan muna sa mga water concessionaire para malaman ang pwesto ng mga tubo.
Ayon sa Manila Water, sa kada litro ng tubig na dumaraan sa kanilang sistema, 135 milliliters ang nasasayang. Noong 2023, ang kanilang non-revenue water o yung tubig na nawala dahil sa tagas o di kaya'y pagnanakaw, umabot sa 80.59 million cubic meters. Katumbas yan ng mahigit 32,000 Olympic-sized swimming pools. Ang Maynilad naman nasa 42% ang non-revenue water noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Pinagsusunog ng mga operatiba nga abot sa 800 milyong pisong halaga ng tuyo at tanim na marijuana sa Kalinga. Pinakamalaking marijuana eradication yan sa mga nakalipas na taon ayon sa AFP. Nakatutok si June Veneracion. Kinailangang gumamit ng Black Hawk at UE helicopter ng Air Force para marating ang mga liblib at masukal na bahagi ng Mount Chumanchil sa Kalinga. Ang kanilang pakay ang nabistong halos 20 hektaryang marijuana plantation. May mga sinunog na marijuana at meron ding kinumpiska. Sa kabuuan, mahigit 1.5 tonelada ng dried at full-grown marijuana plants ang nasabat sa plantasyon na tinatayang aabot sa 800 million pesos ang halaga. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito na raw ang pinakamalaking marijuana eradication sa mga nakalipas na taon. Sa datos ng PNP, pumapangalawa ang marijuana sa Cebu sa listahan ng mga illegal na droga kung consumption ang pag-uusapan. It will affect the market sa na binabagsakan nga po nitong mga marijuana products po na ito. Sa monitoring ng PNP, kabilang daw sa pinakamalaking distribution area ng marijuana na mula sa mga kabundukan ng Kalinga ay ang Northern, Central at Southern Luzon. Kasama na rin ang Metro Manila. Intelligence-driven ang operasyon ng PNP, AFP, PIDEA at National Intelligence Coordinating Agency. Pero dahil sa hirap na maabot ang bundok, wala raw inabutang suspect ang mga tropa. Very seldom na nakakahuli po tayo ng mga tao dyan kasi it will take days for the operating unit na maakyat po yung mga matataas na bundok. Paliwanag ng PNP, kailangang sunugin ang marijuana plants para mabawasan ang supply dahil kusang tumutubo ang mga ito sa mga lugar gaya ng Kalinga. Pero hindi raw kasama sa mga sinusunog ang mga tuyo. Iba po yung potency ng mga dried marijuana. Pansinin nyo rin po sir, yung mga nagsusunog po rin doon ay nakatakip pa rin po ng kanilang mga mukha and even yung kanilang mga nostrils. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. At good news naman, mas mabilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang 3 buwan ng 2024 kumpara sa huling 3 buwan ng 2023. Kung madalas ang pagkain mo sa labas, kabilang ka sa may malaking ambag dyan. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ramdam daw ng karinderya owner na si Isabel ang paglakas ng kanyang negosyo nitong mga nakalipas na buwan. Medyo umu-okay na. Dumadami yung tao. Siguro yung mga iba nagsisipag-opisina na, dati sa bahay lang. Pati ang nagtitinda ng damit na si Liza, ramdam daw ang pagdami na mga bumibili sa kanya kumpara nung mga nakaraang taon. Medyo lumalakas-lakas na rin po siya after ng pandemic. Dahil po nagkaroon na ng trabaho yung karamihan, nakakabili-bili na sila. Ang mga negosyo katulad niyan, kabilang sa mga sektor na nakatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang bahagi ng taon. Ang services ay nagtala ng may pinakamataas na kontribusyon na may 4.2 percentage points. Ang accommodation and food service activities ay nagtala ng may pinakamataas na paglago na nasa 13.9% sa unang quarter ng taong 2024. Ito ay sinundan ng financial and insurance activities na tumaas ng 10%. 5.7% ang naitalang GDP growth rate sa unang 3 buwan ng 2024. Ito yung kabuuan ng mga produkto at serbisyo na nalikha sa loob ng bansa. Mas mataas yan kung ikukumpara sa huling 3 buwan ng 2023. Pero kung ihahambing ang paglago ng ekonomiya sa parehas na panahon ng nakaraang taon, bumagal ito. Isa sa mga nakikitang dahilan ng NEDA ang mas mahinang paggastos ng mga households, pati ang paggastos ng pamahalaan. Ang pamilya Valencia nga halimbawa, todo tipid daw dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin.
Halimbawa, pag gusto nila ng soft drinks, hindi sila pwede mag-soft drinks. Pag gusto nila ng juices, hindi sila pwede mag-juices kasi napakamahal na. Pag nagpasyal ka na lang, dito na lang sa park, maglaro na lang sila dyan ng basketball. We must acknowledge the moderate growth in our domestic demand, which reflected less favorable business sentiment. Construction slowed down, no doubt affected by prolonged periods of extreme heat. Household spending also slowed due to elevated prices of major food items and the heat wave. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kinwestiyon sa Senado ang pagdami ng mga advertisement tungkol sa online gambling. Pati ang posibilidad na maimpluwensyahan ng mga dayuhan ng mga kumpanya naglalabas ng ads. Kabilang ang advertising sa luluwagan ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon sa ilalim ng RBH 6. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagtalakay ng Senado sa posibleng pagbibigay ng mas malaking foreign ownership sa advertising industry, kwinestyon ang pagdami ng ads para sa online gambling. There are ads, a lot of ads in social media, which is a very strong platform. Ads for like online casinos, online Chinese casinos. If we were concerned about the influence of foreign influences, we'd have to look at that as well. Hindi pala lahat ng online ads dumadaan pa sa regulators dito sa Pilipinas. Because of technology, advertising content can be created outside of the Philippines. Karamihan hindi na rin dumadaan. I think that's the answer to, or that's the response to. Kasama ang advertising sa luluwagan daw ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon sa ilalim ng panukalang Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6. Pero sabi ng ilang taga-advertising industry, parang wala namang mababago dahil bukas na sila sa mga dayuhan. Sa Association of Accredited Advertising Agencies of the Philippines, halimbawa, 26 sa 60 members nito ay may foreign ownership. So we've seen all sorts of advertising agencies already in the country, whether it's international or local, they're already here. So it really doesn't change much for us. Concerns that how we provide values in our advertising, that's all recognized. However, that can be addressed as we construct or provide the limitations and all of the necessary regulations in the specific laws that we can provide after the Constitution. Naungkat din kung maiimpluwensyahan ba ng mga dayuhan ang mga kumpanyang magpapalabas o maglalathala ng kanilang ads. Advertisers have the money. They tell us to be mum about certain news that are detrimental to them. To a certain extent, there is always a sense of compulsion to submit, especially concerning the West Philippine Sea and the South Philippine Sea. The entry of foreign entities in our country could enhance the interest of the foreign interest to the detriment of local interest. Inaasahang matatapos ang committee report bago ang State of the Nation address ng Pangulo. It seems that global na talaga yung advertising. Hindi na rin gaano ka importante in a way yung distinction between ownership. Siguro, importante na lang yan sa mga local ad agencies dahil kung may ka-partner sila, kailangan nila mag-remit ng profits or share the profits. Sa ngayon, ilang senador ang hindi pa kumbinsidong kailangan ng charter change. Parang mas lumalabas na there's no compelling reason para unahin namin tong Chacha dahil mukhang yung, 'di ba, paulit-ulit ko din sinasabi na parang baka it might give false hope dun sa ating mga kababayan na pag napasa to, bababa na presyo, hindi na bababa na yung inflation, gaganda na yung buhay natin, o okay na tayo. When parang it's not. Hindi ito yung kumbaga solusyon dun talaga sa problema natin. Sa labas naman ng Senado, nagprotesta ang ilang grupo kontra charter change. Ang dapat daw gawin, itaas ang sahod. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Solid kapuso for 28 years and counting si Primetime King Ding Dong Dantes na pumirma muli ng kontrata sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas. Makapagtuturo sa akin kung sinong pumatay kay tatay. Actor. Kunin niyo na lahat yan! Director. Host. Sobrang na-miss ko kayo! Reservist. And family man.
Tuloy-tuloy ang pag-angat ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at ngayon, matapos ang 28 taon, tuloy ang tiwala sa isa't isa ni Dingdong at ng Kapuso Network. Katunayan, tinaguri ang Dingdong Dantes Kapuso Day ngayong araw bilang pagdiriwang ng muling pagpirma ni Dingdong ng kontrata sa GMA. Kasama niyang pumirma sina GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, SVP for Entertainment Group Lilibet G. Razonable, at manager ni Dong na si PPL Entertainment President and CEO Perry Lansigan. Hindi pa niya nararating ang pinakatuktok ng kanyang mararating. Si Dingdong pataas pa. Kaya Dingdong, maraming salamat, and I hope GMA and you will go higher together. Thank you. We see there is more than much further that he can still go. So when we see a situation like 28 years, parang we're doing something well, we're doing something right. Patuloy ang relationship, ang strengthening ng kaisahan with talents. Si Dingdong is a well-rounded actor. No one can contest that he's the best host that we have in the Philippines now. That's why he's admired by many, even his colleagues, is because after all these years, he has continued to be of value and to add value to himself. And very proud na tayo sa network sa GMA is part of that effort and that journey. Present din sa contract renewal sina Chief Marketing Officer and Head of Sales and Marketing Group Lizelle G. Maralag, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of Integrated News, Synergy and Regional TV Oliver Victor B. Amoroso, Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support, Reggie Bautista. First Vice President for GMA Public Affairs and EVP for GMA Pictures, Nessa Valdelion. At iba pang opisyal ng Kapuso Network. Well, hindi lang siya one of the most bankable actors, but he's undeniably one of the most loyal. Kaya mahal na mahal namin si Dingdong, and we're very happy na talagang he remains a Kapuso. Sa panibagong chapter ng Nagbigay din ng pagbati ang maraming kapuso na umiidolo at mga nakatrabaho ni Dingdong, kabilang siyempre ang kanyang misis na si Marian Rivera. To GMA's Primetime King and of course the Box Office King, congratulations sa iyo, mahal, sa iyong renewal sa GMA. Naku, for sure, marami na naman kami nga abang magaganda mong gagawin. Kaya naman, congratulations sa iyo, and we are very, very proud of you. We love you so much. Sa huli, nagpasalamat si Dingdong sa mga oportunidad na ibinigay sa kanya sa Kapuso Network. Ito, tinitignan ko siya bilang isang milestone, isang bagong chapter ulit. Nagbukas na naman ng pintuan para sa akin, new set of opportunities, and masaya ako na binibigyan pa rin nila ako ng opportunity at pagkakataon na gawin yung gusto kong gawin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hindi pa man opisyal na nagtatapos ang El Nino, pero ngayon pa lang pinaghahandaan na ang kasunod nitong La Nina na pinangangambahang magdadala ng mas maraming ulan. Silipin natin sa pagtutok ni Oscar Oida. Halos 15 taon na mula ng pananalasa ng Bagyong Ondoy. Pero ang pinsala nito sa Marikina, nagdudulot pa rin ng pangamba tuwing tag-ulan. Tulad kay Aling Hasmin, 69 anyos, na nakatira sa bahaing lugar sa tabing ilog ng Barangay Malanday. Iniisip namin yung katulad nung Ondoy. Doon pa po kami sa kabila na yung bahay namin, nagiba. Kaya doon ako natakot, nagkaroon ako ng phobia. Takot pa rin, pero tila nakatulong umano ang tuloy-tuloy na dredging o pagpapalalim at pagpapalawak ng ilog mula 2009. Kaya hindi na binabaha kahit ang mga mabababang lugar ng lungsod. Tinitingnan pala talaga namin kung mag-ano yung tubig.
Sa awa ng Panginoon, hindi naman po. Meron tayong 6 na dredger. Batay na rin doon sa hydrological analysis na sinusunod natin. Yung tamang lugar kung saan dapat maghukay. Pero hindi pa rin nagpapakampante ang Marikina, lalo ngayong may paparating na La Niña. Dagdag akbang nila ang paglalagay ng dike sa gilid ng ilog ngayon pa lang. Nagkaroon ng slope protection project. Maiwasan na yung scouring o yung pagguho ng gilid ng ilog. Bukod pa yan sa tuloy na paggawa, pagsasaayos at paglilinis ng mga drainage at water pumps, lalo sa mga mabababang lugar. Lalo na dito sa Provident, meron 2 pumping station na iniligay dyan na kung saan yung malakas na tubig ay habang hindi pa tumataas ng gusto, ay doon muna naiipon yung tubig at pag sa kanya ipapump out sa ilog. Lagi ring handang mag-rescue mga barangay officials at volunteers, lalo't natural na agusa ng Marikina Valley ng tubig mula sa matataas na lugar. Pero sana raw, hindi lang sila ang naghahanda. Sa karanasan ng Marikina, hindi kami po pwedeng magtiwala at maging complacent kung patuloy na nakakalbot, nawawala yung kagubutan dun sa taas ng kabundukang nakapaligid sa Marikina, babaha at babaha sa Marikina. Kaya kailangan din talaga, hindi lang sa Marikina ang preparasyon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Dati nang uso pero lalong patok ngayong tag-init ang milk tea. Hatid nito'y summer kabuhayan para sa mga may kakaibang diskarte para hindi malunod ng kompetisyon. Tara't ma-inspire sa pagtutok ni Mark Salazar. Milk tea, bubble tea, boba tea, kung ano-ano na naging tawag sa palamig na unang sumikat bilang Pearl Shake noong early 2000s. Evolution daw ang naging sekreto ng milk tea para hindi ito kasawaan ng Pilipino. Kaya kanya-kanya ng labas ng bagong recipe ang mga milk tea shops. Ang milk tea shop na ito sa Lacson Tourism Strip sa Bacolod City, nakakabenta daw ng 200 to 300 cups per day dahil sa pumatok nilang strawberry ice blended mix. Maliban dyan, mananawa ka sa pagpipili ang sahog sa kanilang menu. May taro, red beans, pudding, lychee, grass jelly. Kung gusto mo, lagyan mo pa ng konting sipa ng mojito. Like a little treat for myself, yes. And I like the location because it's near where I work. I usually get the ice blended taro, my favorite. But I got the cocoa ice blended for now. Oras-oras daw kung pumikap ng milk tea order ang rider na si Mark ngayong panahon ng tag-init. Go order sila sir eh. Kaya tagilinit mo, ginang lang ipabugnaw. Bakal mater no? Bakal. Ikaw yes sir, wala ka man nagadalikyan inom? Kisa eh, gadalikyat eh, kay grabing init mo. Sa bayan naman ng Look, Romblon, paboritong thirst quencher sa restaurant na ito ang kanilang avocado Graham milk tea. Hindi akalain ni Patty na magkiklik sa lugar nila ang milk tea. Nag-start po ako year 2017. Small lang siya talaga eh. As in, nag-start lang ako sa labas ng bahay namin. Nilagyan namin ng milk tea yung restaurant na to. Tapos kami lang ang may kauna-unahang milk tea dito sa Santa Pinon. Sa Metro Manila unang sumikat ang milk tea na kahit magkakalapit ang mga shops, nabibilhan pa rin lahat hanggang nangyari na nga ang pandemya. Nag-boom po siya sir ng year 2014, nag-14 store po kami pero nag-close din po kasi yung mga area is nabili na ng ibang company. Ay naging ano po yun, 10 ulit. Noong nag-pandemic po, sabay pong nag-close. Bumangon ang milk tea at nag-evolve na naman. Ang mga nawalang physical stores nagsulputan ulit bilang online milk tea shops. Dahil mas pinadali na ang pag-order, kumagat ulit ang mga customer. 50% po sa sales ang naidagdag sa yes po, virtual namin. Pag sir, mga 50 cups. Like sa MOA sir, more than po sa 100. Like 300, 400, nagaganyan po. Sa mga gustong magnegosyo ng milk tea shop, may mga suppliers na pwedeng lapitan para sa iyong business starter kit at training. Diyan nagkakatalo sa pearl. Minsan meron ako nabibilhan, hindi masarap ang pearl. Hindi makunat. Hindi chewy, sir. Hindi chewy. Paano nyo nagagawang chewy na chewy? May time po kasi yan, sir. So, may sinusunod po kami oras
Lalo na pag cooking time, cooking niya. Kung medyo high-end ang gusto mong simulang milk tea business, mas malaki ang puhunan syempre. Yung sinasabi mong 250,000 because you need to buy this, buy this. Kasi kailangan po ng mga ganda, sir. Your ingredients kasi Medyo malapit-lapit sa mataas. 100,000. Apo. Okay. Ano yun, kompleto na naman yun, sir. Mayroon na lang for 2 weeks or to 1 month na yun. Pero pwede ka rin daw magsimulang maliit sa kapital na 50 mil. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kahit ipinagbabawal na ng Pangulo, may mga sasakyan pa rin gumagamit ng wangwang, blinker at sirena. Kaya paghikayat ng LTO sa publiko, isumbong sa kanilang hotline ang mga maispatang lumalabag. Tinutukan niya ni Dano Tingkungko. Hindi na siguro bago ang ganitong eksena sa kalsada. Traffic na nga, tapos bigla kang pahanapan ng tatabihan dahil may dadaan. Sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code at Presidential Decree 96, tanging mga ambulansya, mobil ng pulis at truck ng bombero at sundalo at ibang emergency vehicles lang ang pwedeng gumamit ng wangwang. Pero wag ka, madalas may dumara ang mga dewangwang pero hindi naman ambulansya, mobil o truck ng bombero. Yung iba nga sumisingit pa sa EDSA bus carousel. Tapos na dapat ang mga araw na yan dahil base sa Administrative Order 18 ni Pangulong Bongbong Marcos na pirmado nitong March 25, bawal ang mga opisyal at tauhan ng gobyerno na gumamit o maglagay ng wangwang, blinker at iba pa mga pasirena sa sasakyan. Ang Land Transportation Office o LTO, hinikayat ang publiko na i-report sa kanila kung may maiispatang pribadong sasakyan o government vehicle na gumagamit ng wangwang. Pwedeng tumawag sa Action on the Spot hotline ng LTO sa 0929-292-0865. Maaari rin daw mag-report ng mga online scammer na nagpapanggap na taga-LTO sa hotline. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ang cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, wala pa itong epekto sa bansa pero nananatili ang posibilidad na mabuo bilang sama ng panahon. Pwede pa yang magbago kaya patuloy nating tutukan sa mga susunod na araw. Samantala, dahil pa rin sa easterlies, nasa danger level ulit ang heat index sa ilang bahagi ng bansa kanina. 47 degrees Celsius. Ang pinakamataas sa Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes at 45 degrees Celsius sa Giwan, Eastern Samar. Nag-44 degrees Celsius naman sa ilang lugar kasama ang Pasay City. Sa forecast ng Pag-asa para bukas, asakan ng 45 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes, 44 degrees Celsius sa Dagupan, Puerto Princesa City sa Palawan at Rojas Capiz. Nasa 43 degrees Celsius naman sa San Jose Occidental Mindoro at Giwan, Eastern Samar. 19 na lugar pa ang makararanas ng 42 degrees Celsius. Ang bilang ng Pag-asa stations na nasa ilalim ng danger level, bahagyang mas mababa kumpara noong mga nakalipas na linggo pero dapat pa rin mag-ingat. Bagamat matindi pa rin ang alinsangan, ilang bahagi ng bansa ang inulan lalo na bandang hapon. Bukod kasi sa easterlies, apektado rin ang bansa ng frontal system. Posibleng maulit yan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang uulanin na ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Mas darami pa ang pag-ulan sa hapon at abot na rin sa Mimaropa at Bicol Region. Meron na ring ulan sa Panay Island, ilang lugar sa Eastern at Central Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible ring umulan ulit bukas sa Metro Manila, lalo po sa bandang tanghali o hapon. Binigyan ng tig sa 10,000 piso ang halos 4,000 apektado ng El Nino sa Zamboanga Peninsula. At nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hindi nakaligtas ang Zamboanga Peninsula sa mga lubang apektado ng El Nino. Kabilang ang libo-libong magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya. Kaya 3,881 na benepisyaryo ang tatanggap ng tig 10,000 pisong cash assistance mula sa kaba ng gobyerno. Aabot sa mahigit 58 million pesos. Lahat yan para sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Namahagi rin ang DSWD ng cash assistance sa 10,000 namang beneficiaries ng AICS program. Kaming lahat ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagsasanib puwersa
nagsasanib puwersa sa kagustuhang mapawi ang iniinda ninyong hirap dulot ng matinding tagtuyot. Umabot na po sa 3.6 milyong katao ang lubhang naapektuhan. Aabot na rin sa 5.9 bilyong piso ang halagang nasayang, nawala o hindi kinita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ang ilang magsasaka, namatayan ng mga tanim. Mamatay sila dahil sa init. Magpunta dito sa Zamboanga, mag-construction. Malaki talagang tulong yan sa amin, sir. Lalo na may bigas. Sa kabila ng epekto ng init, tiniyak ng Task Force El Nino na sapat pa rin daw ang food supply tulad ng bigas hanggang third quarter ng taon. Binabantayan din ng Agri at Trade Departments ang presyo ng mga bilihin, lalo sa 270 na lugar na nasa state of calamity dahil sa El Nino. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Pinagsisita ng MMDA ang ilang nakahambalang na karinderya at mga junk shop na umaabot sa kalsada sa Maynila. Hinatak naman o tiniketa ng ilang motorsiklong illegal umano nakaparada sa Pasay at Quezon City. Nakatutok si Joseph Moro. Bawal na ito, ginagawa nyo. Legal vendors na, sir, ma'am. Oo, isasakay ko na dito. Karipas sa pagsalba ng mga gamit at paninda sa kanyang karinderya, ang babaeng ito nang dumating ang clearing operations team ng MMDA. Tatanggalin ako. Paalis na pati tapos ng klase. Nagtitinda lamang umano siya pag may klase sa katabing eskwela. Ang paghahanap buhay, hindi naman po masama yan. Sa tamang paraan at sa legal na lugar po. Hindi rin nakaligtas sa mga panindang ito na sumasakop na sa sidewalk. Lalo ang junk shop na ito nasakop ang kalahati ng kalye. Kaya binaklas ng MMDA ang mga tarpaulin nito. Sir, yung bangketa makitid na eh. Tinambakan niya na ng mga gulong eh. Bawal yan, sir eh. Sa EDSA Corner Rojas Boulevard, nagsitakbo ang mga empleyado ng isang car dealership nang hatakin ng mga operatiba ng MMDA ang ilang motorsiklo na nakapark sa tabing kalye. Hindi na inabutan ng isa ang kanyang motorsiklo. Ang mga nasa motorsiklo naman tiniketan at pinagmulta ng 1,000 piso. Hindi naman boss eh, nagkataon lang. No choice, ang babayaran na lang sir eh. Nabisita na rin kami dito ng Pasay tsaka ng MMDA, napagbigyan naman kami. Na dito kasi kahit isang lane lang. Yun, kaya nagulat din kami, bigla na lang may dumating na ano yun. So, yung parking po nila, they should not go beyond the indicated yellow line. Hindi naman pwedeng i-take up ang buong sidewalk. Sa Quezon City, isang hilera ng mga motorsiklong nakaparada sa East Avenue katapat ng isang ospital ang nahuli ng MMDA. Isang lalaking nagpapatingin sa ospital ang hinabol ang hahatakin niyang motorsiklo. Yung post-date ko sir, alauna medyan, nandiyan ako nakapila. Pang 30 pa lang yung tinatawag. Ito yung number ko, pang 46 pa. Nanginginig na nga ako sa gutom sir. Magkikiusap nga ako. Tinikita na lamang siya ng MMDA at hindi na hinatak ang kanyang motorsiklo. Para sa mga motor na nakapark ng illegal, kapag attended, ibig sabihin may driver, 1,000 yung multa. Pero kapag walang driver at nasyempohan kayo ng MMDA, 2,000 ang multa at tulad ng mga yan, hahatakin pa ang inyong mga motor na dagdag gastos dahil kailangan nyo pa yung tubusin. Kabilang naman sa nahatak na sasakyan sa Nia Road at North Road sa Quezon City ang ilang pag-aari ng mga kawani ng gobyerno. May isang bus ding paprobinsya ang hinuli ng MMDA dahil out of line. Naglilinis ng mga kalye ang MMDA para maibsan ang trapiko sa Kamaynilaan. Sa susunod na linggo, sisimulan na ang pagkumpuni ng Magallanes flyover sa Makati, pero sabi ng DPWH-NCR hindi pa kailangang isara ang flyover. Sa Agosto naman, gagawa ng mga temporary na tulay bago tuluyang isara ang Guadalupe Bridge sa boundary ng Mandaluyong at Makati para rin sa repair. We will be intensifying our clearing operations and magkakaroon din tayo ng mga alternate routes. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May sapat na trabaho pero kulang ang kakayahan ng maraming aplikante. Kaya bukod sa dagdag trabaho, pakay ng isang kasunduan sa private sector ang upskilling o pagsasanay sa mga manggagawa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bumiyahe pa mula Northern Samar pa Maynila ang Business Administration graduate na si Rinalyn para maghanap ng trabaho. Tiempo namang may job fair tulad nito na nag-aalok ng nasa 2,498 job vacancy. Isa sa pwedeng applyan ang target na posisyon ni Rinalyn bilang teller sa isang malaking bangko.
Pumili talaga ako na dito talaga sa Manila talaga maghanap trabaho. So, tapos more on experience, parang new working environment na din, ma'am. Nagbabaka sakali ring makahanap ng trabaho ang college student na si Rose Ann na gagraduate pa lang sa July at si Clarence na nagtapos ng K-12. Para makatulong na rin po sa parents po sa pagbabayad ng mga bahay, ng upa. Kailangan ko lang talaga po kuha ng experience po. Kasabay ng job fair, nakipartner din ang Private Sector Advisory Council sa malalaking business at civic groups sa bansa, maging sa isang online employment and training platform. Pumirma sila ng kasunduan para sa pagtulong ng pribadong sektor sa mas mabilis na job generation, job matching, maging sa upskilling o yung pagdadagdag ng skills at kalaman para sa mas mataas na kalidad ng trabaho at mas mataas ding sweldo. There are a lot of what we call small entrepreneurs out there who are what I call survival entrepreneurs. So, ang ginagawa natin ngayon is we are trying to upskill and reskill these entrepreneurs, no? So that their negosyo can have a differentiator. Definitely, there are some challenges in some of the positions, but I hope that, with all these job fairs that we are doing, it could also help. That is why today we announced that JobStreet by Seek now provides all employers across the country free access to job posting. In that way, fresh graduate jobs, internship jobs, they can post everything. Ang Labor Department aminadong problema pa rin ang job mismatch o yung hindi tugma ang qualification ng naghahanap ng trabaho at ang skills na kailangan ng labor market. Pero ginagawa na ito ng paraan. I-upskill po sila o kaya i-align yung kanilang skill dun sa gusto nilang trabaho. Tuloy-tuloy din po yung ginagawang pagsusuri ng atin pong educational institution, DepEd at saka CHED. Para yung pong mga pagsasanay, mga tinatapos na kurso, pagkatapos po nila mayroon na silang makitang trabaho. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Kasunod ng hatol ng Korte Suprema na banta sa buhay ng tao ang red tagging, nanawagan ng ilan sa Pangulo na buwagin ang NTF-ELCAC na madalas umanong magkasanyan. At nakatutok si Mariz Umali. Ang Korte Suprema na mismo nagsabi ang red tagging o ang pagbabansag sa isang tao bilang komunista ay isang banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang individual. Kaya panawagan ng Human Rights Watch kay Pangulong Marcos, buwagin na ang NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kailangan niyang i-abolish ang NTF-ELCAC. Ito yung task force on ending local communist armed conflict na siyang main red tagging agency ng gobyerno. Itinatag ang NTF-ELCAC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018 bilang whole-of-nation approach sa pagtalo sa tinawag na local communist terrorist group para magkaroon ng kapayapaan sa bansa. Pero ito rin ang itinuturong nasa likod umano ng red tagging. Kaya sa papalipit po, i-filler na namin na budget deliberation, mas lalo pa talaga natin isusulong yung pag-defund dito sa NTF-ELCAC. Ang ruling ng Supreme Court nag-ugat sa petisyon ni dating Bayan Muna Party List Representative Sigfred De Duro na nagsabing ni-red tag siya ng mga militar nang ilagay ang kanyang mukha sa poster ng umano'y mga terorista at miyembro ng CPP, NPA, NDF. Humingi siya ng writ of amparo para sa kanyang proteksyon pero idinismiss ito ng Iloilo RTC. Ipinagutos ng Korte Suprema sa Regional Trial Court na magsagawa ng summary hearing para dinggin muli ang kaso at maglabas ng desisyon sa petition for writ of amparo ni De Duro sa loob ng 10 araw. Si Bayan Chairperson Emeritus Carol Araulio dumalo kanina sa pagdinig ng inihain niyang kaso para sa red tagging sa kanya. Sabi ni Araulio, sa bagong ruling ng Korte Suprema, umaasa siyang magkakaroon ng batas para mapigilan ang ganitong gawain. Tingin namin magiging tulak ito para sa pagsasabatas ng isang batas against red tagging. I appeal to the political authorities, to Bongbong mismo, kasi sinusuportahan niya yung NTF-ELCAC. I appeal to the highest political authority na tama na, itigil na.
Sa isang pahayag, sinabi ng NTF-ELCAC na tinatanggap nito ang pagsasagawa ng pagdinig ng RTC para maiharap nito ang kanilang ebidensya. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Malacanang, ang AFP at NTF-ELCAC tungkol naman sa mga panawagang buwagin ang task force. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Natutok, 24 oras. Sa mga nag-aalala kay Bubay matapos matumba sa isang pista, mismo siyang naghatid ng good news tungkol sa kanyang latest na kondisyon. Makichika kay Aubrey Carampel. Hello po mga kapuso, si Bubay po ito. Gusto ko lang po iparating sa inyong lahat na ako po okay at nice. Yan ang masiglang mensahe ni Bubay sa The Bubay and Tekla Show Facebook page. May mga nag-alala kasi dahil habang nagpe-perform sa Town Fiesta ng Apari, Cagayan noong Martes ng gabi, natumba si Bubay at naputol na ang live stream. Anong kanta yan? Pero matapos ang ilang minuto, bumalik si Bubay para ituloy ang show. Nais ko lamang pong pasalamatan ang ating mga minamahal mga kapuso, kamag-anak, mga kaibigan na nag-alala. Don't worry, dahil here I am, Bubay, buhay na buhay and ready to fight. Paliwanag ni Bubay sa nangyari. Tayo po ay hinimatay dahil lamang po sa malakas na ilaw po. Pero huwag kayong mag-alala dahil after po nun ay naituloy pa rin po namin at napasaya pa rin po namin ang ating mga minamahal na mga kababayan at kapuso sa Apari. Nakabalik na raw si Bubay sa Manila at back to work na rin. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Hindi nagbabago ang posisyon ng Pangulo kaugnay ng International Criminal Court o ICC kahit may inihahandang briefer kaugnay niya ng Justice Department. Paglilinaw ng palasyo tungkulin ng Justice Department na pag-aralan lahat ng legal na hakbang para maresolba ang isang issue at tiyaking nasabihan ng Pangulo ng lahat ng kanyang pagpipiliang hakbang. Laman ng briefer ang mga senaryo sakaling mag-issue ng warrant of arrest ang ICC kaugnay ng Duterte drug war at kung dapat bumalik sa ICC ang Pilipinas. Sabi ng palasyo, standard procedure at hindi pagbabago ng posisyon ang pagsigurong handang administrasyon sa anumang posibleng mangyari. Suspendido ang 6 na opisyal ng barangay sa Bangued Abra, kabilang ang kanila mismong kapitan dahil yan sa tarpaulin ng parusa sa maling pagtatapon ng basura na ayon sa mga residente tila may pagbabanta umano sa buhay. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. May kasabihan, may pera sa basura. Pero kung sa maling lugar yan itatapon sa barangay Kalaban ng Bangued Abra, malalagasan ka ng pera at higit pa. Kung sa first offense kasi, may 1,000 pisong multa. At kung sa second offense, may parehong multa at 8 oras na community service ayon sa tarpaulin na ito. Sa ikatlong offense, wala nang halagang nakalagay at meron lang larawan ng 1 baril. Inireklamo yan ng ilang residente dahil banta umano sa buhay at nagpapakita ng karahasan. Kaya pinatawan ng Sangguniang Bayan ng Bangued ng 90 days preventive suspension laban sa mismong kapitan, 4 na kagawad at SK chairperson ng barangay. Ti preventive suspension haan nga penalty ditoy. Tilaang purpose ni tapno haan nga maimpluwensyahan dagay witnesses ken tapno haan nga mapardi dagay integrity dagay records when no other documents. Yan ay habang dinidinig ng sanggunian ang mga kasong grave misconduct, grave abuse of authority, gross neglect of duty, gross dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Habang suspendido, ang first kagawad muna ang magsisilbi nilang kapitan para hindi maparalisa ang operasyon sa barangay Calaba. Nagtungo ang GMA Integrated News sa bahay ng kapitan para kunan ng pahayag pero walang nakausap ang aming team. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang isang kagawad habang sinusubukan pa namin kunan ng panig ang 4 na ibang sinuspinding opisyal. Nauna na nilang itinanggi sa inquiry ng Sangguniang Bayan ang reklamo laban sa kanila. Para sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Umabot na po sa mahigit 600 overseas Filipino worker mula Israel ang nakauwi sa Pilipinas. Kasunod yan ng pagdating ng pinakamalaking batch ng mga repatriate mula roon. At nakatutok si Rafi Tima.
Ngiting tila na bunutan ng tinik ang 60 OFW mula sa Israel na voluntaryo nagpa-repatriate sa gitna ng nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Si Teresita, 19 na taon na caregiver sa Israel. 2022 pa lang daw, na-trauma na siya matapos tamaan ng raket ang kanyang kwarto. Ngayon lang siya nagdesisyong umuwi matapos pumanaw ang kanyang inaalaga ang amo. Kahit po nasa gitna ng gera, hindi po natin iiwan yung ating pong mga alaga. Kasi po yung alaga ko ay bingi. Hindi po siya makarinig kahit na sumasabog na po yung bomba, hindi po niya naririnig. So ako po yung naging ear niya, ako po yung eye niya, ako po yung kamay at paa niya. So, ito ang pinakamalaking batch ng mga repatriates mula Israel. Sa kabuuan, 666 na OFW na ang nakauwi dahil sa gera nagsimula ng umatake ang Hamas sa Israel 8 buwan na ang nakakaraan. Tulad ng mga naunang umuwi, makatatanggap sila ng 125,000 pesos, livelihood training, psychosocial counseling at employment facilitation. Sabi ng Department of Migrant Workers, may 10 hanggang 15 voluntary repatriates ang nagdesisyong bumalik sa Israel. Still, a vast majority have chosen to remain here. Para sa amin, may kapakinabangan yung binigay na assistance of course, and na-accomplish din at the same time yung objective to keep them out of harm's way. Karamihan sa mga umuwing OFW, mga caregiver, at dahil may pilot program ng caregiver deployment sa South Korea, posibleng masama raw sila dito sa hinaharap. Patuloy namang tumitindi ang operasyon ng Israel sa Rafah, kung saan tumakbo ang milyong-milyong refugee at sibilyang Palestinians. Sa Rafah border crossing pangunahing pumapasok ang humanitarian aid para sa milyong-milyong sibilyan sa Gaza Strip, kaya may pangambang lalong lumala ang sitwasyon doon. Binuksan naman ng Israel ang Kerem Shalom Crossing bilang alternatibong daanan ng humanitarian aid. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Fresh from the renewal ng kanyang contract bilang kapuso, isinare ni Dingdong Dantes ang ilang natutunan niya bilang reservist. At tinukay rin niya ang mga dapat pagtibayin sa showbiz sa malalimang pagsalang niya sa GMA Integrated News interviews. Ichichika sa atin yan ni Nelson Canlas. Fully packed ang schedule ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ngayong Dingdong Dantes Kapuso Day. Pero he took the time para umupo sa GMA Integrated News interviews para sa mas malalimang usapan. Naikwento ni Dong na dahil galing siya sa isang pamilya ng mga military men, naging pangarap niya ang magsilbi sa ating bayan. Matagal-tagal na ring isang Navy reservist si Dingdong. Para sa akin, ang laki ng naitutulong sa akin nung values and principles na yon, that were also reinforced when I joined also the Reserve Force. Kasi ang mga prinsipyong ito ay yung prinsipyo ng integridad, di ba? Integrity, yung resilience, yung discipline, yung honor, and yung pinakamahalaga sa lahat, yung loyalty. Lahat ng mga ito nagagamit ko sa aking profession as an actor. Nagagamit ko in my everyday life. Kaya pala kapuso ka pa rin. Di ba? Di ba yung value ng loyalty? At higit sa lahat, nagagamit ko siya sa pagiging isang ama. Nagagamit ko siya sa pagiging isang asawa at pagiging isang anak. Marami nang ginampan ng roles on and off cam si Dong at masasabi niyang malaki ang pagmamahal niya sa kanyang trabaho at sa industriyang humubog sa kanya. Kung ikaw yung tatanungin ko, ano pa ba ang kailangan ng industriya natin ngayon? Naniniwala ako kasi na parang may 3 malalakas na pillars at elemento yung industriya na kapag pinatibay mo talaga ay makikita mo yung ideal state. Una dyan, naniniwala kasi talaga ako sa talent ng Pinoy. Naniniwala ako na napakagaling nating mga Pinoy pagdating sa ating talento, world class talaga. Sana sa lahat ng mga artists, wag silang mapagod na ipakita ang kanilang galing. Pangalawa, sana mabigyan ng mas maraming platform ang ating magagaling na talents. And I think the third important aspect also is the part of the audience. Sana, ang aking pangarap dyan, tangkilikin talaga nila dahil binibigay ng ating mga artists yung kanilang galing. A successful showbiz star and the family man. Pero ano nga ba ang mas mahalaga para kay Dingdong? Klaro para sa akin na lahat ng itong ginagawa ko ay umiikot sa kung ano ang nasa sentro. At yun ay ang aking pamilya. At sa sentro ng aking pamilya, siyempre, yung aming pananampalataya. Kailangan sigurado muna akong meron akong
sapat na quality time sa aking pamilya. And then, kung ano man ang pwede ko ring ibigay sa aking profession, ibibigay ko. Kung meron pa akong oras at maibibigay for public service, which is what I do with the Navy, gagawin ko. Tulad ng marami sa atin, marami rin daw pinagdaanan si Dingdong. Di man batid ng marami, nakaranas din siya ng challenges sa buhay na nagpatatag sa kanya. Siyempre, baka kasi sa larangan ng ating profesyon, ang nakikita lang kasi madalas ay yung pinapalabas na. Di ba? Marami doon ang behind the scenes na hindi nakikita yung proseso kung paano narating ang produktong ito, ang proyektong ito. At sinasabi ko naman na marami namang pagkakataon na hindi parating masaya. Di ba? And siguro aside from apart from calling these low points, siguro I would consider them as gaps na hindi klaro lang siguro yung gusto kong mangyari at gusto kong gawin at yung solusyon. Katulad ng kahit anong challenge, opportunity ito para mag-grow ka bilang tao. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Vicky, Van, Emil. Thanks, Iya. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan, ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.